Flowers for you, Sandra. Ay, isang peraso lang to eh. So flower for you lang. Next time nagdagan mo naman o kaya samahan mo ng chocolates. Malditang sabi ni Sandra. Pasensya ka na, love. Alam mo namang iniipon ko lang ang allowance ko na pang date natin o kaya pambili ng flowers. Huwag ka mag-alala. Babawi ako sa'yo next time kapag natanggap ako sa ina-applyan kong part-time job. Pangako ni Rafael dito. Promise yan ha? Nakangiti ng paniniguro ni Sandra. Childhood sweetheart si Rafael at Sandra. Second year high school pa lang ay magnobyo na sila. Bata pa lang sila ay magkaiba na sila ng pananaw sa buhay. Simple at masayang pamilya ang pangarap ni Rafael, habang maraming pera at mga material na bagay naman ang kay Sandra. At dala ng kapusukan, kaya maagang nabuntis si Sandra sa edad na 16. Pero gayon pa man ay ginawa ni Rafael ang lahat para manindigan sa mag-ina niya. Bata pa sila, ngunit nangako si Rafael kay Sandra na magsusumikap siya para maibigay ang pangangailangan nito at ng baby nila. Pinagsabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral. At si Sandra naman ay pansamantala munang huminto sa pag-aaral dahil sa pagbubuntis nito. Buti na lang pumayag ang mga magulang mo na bumukod tayo. Kaya ko naman kayong itaguyod ni baby kahit na bata pa ako. Masipag naman ako at tudoblehin ko ang sipag ko para sa inyo. Masayang sabi ni Rafael sa nakahigang si Sandra. Nakumbinsi niya ang nobya na umupa sila kahit isang maliit na paupahan lang. Naiilang kasi siya sa pamilya ni Sandra. Kahit hindi nagsasalita ang mga yun, parang palagi namang nakabantay sa bawat kilos niya. Dapat lang nadoblehin mo ang sipag mo para yumaman ka agad. Ayan tuloy, ayaw tayo ipakasal ng mga magulang ko. Mahirap ka lang daw kasi at mataas ang pangarap nila para sa akin. Pero pinili pa rin kita over them. Kaya sana wag mo kumiguin, Rafael. Masungit na sagot nito. Pangako, tutuparin ko yan, love. Huwag kang mangako, gawin mo. At sana next time makalipat tayo sa maayos-ayos na bahay. Ang liit na nga ng bahay natin, ang baho pa. Wala man lang aircon. Ano ba yan, Rafael? Bakit ba ako pumayag na sumama sa'yo dito? Nagsisisi na tuloy ako. Iritang sabi ni Sandra. Linisin mo din kasi, love, para wag bumaho dito. Maingat na sabi ni Rafael. Ayaw niyang masaktan ang loob ng nagdadalang taong nobya. Pero talaga namang nakahiga lang ito lagi at walang ginagawa sa bahay. Si Rafael pa nga ang ginagawa nitong tagaluto at tagalaba. Hindi naman masela ng pagbubuntis ni Sandra, pero sadyang tamad ito at ayaw tumulong magtrabaho sa kanya. Araw-araw lamang itong nagsiselfone at nanonood ng TV. Tiniis lamang lahat ito ni Rafael dahil gusto niyang maging komportable at masaya ang kanyang nobya. Oh my God! Inuutusan mo ba ako, Rafael? Ikaw kaya ang magbuntis? Ang hirap-hirap kumilos, no? Okay, sige. Ako na maglilinis. At huwag kang mag-alala. Nagtatrabaho ako ng maigi para makalipat na tayo agad. Habang bakasyon sa eskwela, ay namasukan bilang construction worker si Rafael. Kapag wala siyang pasok sa site, ay tumatanggap siya ng mga tutorial sa mga estudyante na medyo may pera. Ngunit kulang sa atensyon ng magulang pagdating sa akademya. Hi, love. Kamusta naman ang araw mo? Kamusta si baby? Kahit pagod ay masaya siyang makita si Sandra at madatnan sa loob ng bahay nila. Lumapit siya dito habang abala ito sa pagsiselfone at nakahilata sa kama. Ew! Ang baho mo at ang dumi pa. Huwag mo muna akong hawakan, please. Maligo ka muna. Ano ba? Maarte ang reklamo ni Sandra sa paglalambing ni Rafael. Nag-aalis lang ng pagod. Ito naman napakaselan. Gusto ko lang damahin ang sipa ni baby. Sabi ng maligo ka muna, di ba? Nakakasuka ang amoy mo, Rafael. Natural, maghapon ako sa ilalim ng araw sa construction eh. Wala akong pake. Maligo ka na at pagkatapos magsaing ka na. Nagugutom na kami ni baby. Masama man ang loob ay walang nagawa si Rafael kundi lumayo muna kay Sandra. Kakain muna sana siya habang nagpapahinga. Pero yun nga, siya pa pala ang utusan nito na magluto. Napabuntong hininga na lamang siya habang nagsasalang ng bigas sa rice cooker. Madalas na ganito ang eksena, pero tinitiis lang niya dahil talagang mahal niya si Sandra. At isa pa ay pakiramdam niya ay ninakaw niya ang maginhawang buhay nito. Mas pinili siya nito kahit na alam naman nitong mahirap lamang siya. Ayaw rin naman niyang sumiksik sila sa bahay ng mga magulang niya.
Dahil may mga kapatid din siyang pamilyado na at nakikipisan na sa bahay ng mga magulang nila. Nang makapanganak si Sandra ay dinoblehan palado ni Rafael ang sipag niya. Nag-apply din siyang bagger sa grocery store tuwing Sabado at Linggo. At pagkakalabas sa eskwela ay kargador naman siya sa palengke. Mahal na mahal niya ang anak niya, kaya't gusto niyang maibigay ang lahat ng kailangan nito. Ngunit gumuho ang mundo niya nang isang araw ay umuwi siya mula sa trabaho na mag-isa na lang sa kanilang inuupahang kwarto ang baby nila. Katabi ng sanggol ang isang liham galing kay Sandra. Binuhat niya ang baby nila at binasa ang sulat. Rafael, pasensya ka na. Hindi ko gusto ang ganitong buhay. Ibaling mo na lang ang pagtingin mo sa iba. Sana'y maging masaya kayo ni baby. Babalik na ako sa amin at mag-aaral muli upang matupad ko ang mga sarili kong pangarap. Hindi ko magagawa yun kung kasama ko kayo ni baby. Bye, Rafael. Pagkabasa ng liham ay naluha na lamang si Rafael. Niyakap niya ang anak. Naaawa siya dito dahil lalaki itong walang kinikilalang ina. Pasensya ka na anak. Iniwan na tayo ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka ni tatay at gagawin ko ang lahat para mapabuti ka. Hindi kita iiwan. Magtatrabaho ng husto si tatay para mabigyan ka ng maayos na kinabukasan. Pangako ni Rafael sa anak habang yakap-yakap niya ito at patuloy ang kanyang pagluha. Hindi nagaksaya ng panahon si Rafael. Mas kailangan niya magsumikap ngayon na mag-isa na lamang niyang itataguyod ang kanyang anak. Nang matapos sa high school ay naghanap siya ng karagdagang pagkakakitaan. Pinakiusapan din niya ang matandang kapitbahay na bantayan ng kanyang anak habang nagtatrabaho siya. Manang Lenny, baka pwede hong bantayan niyo ang baby ko habang nasa trabaho ako. Babayaran ko na lang po kayo kada araw na aalagaan niyo siya. Pakiusap ni Rafael kay Manang Lenny, ang mabait na kapitbahay nila na may edad na rin. O sige ba, mabait naman yan. Bihira ko yan marinig na umiiyak eh. Basta, ikaw nang bahalang mag-abot sa akin ng sweldo at may pamerienda na rin sana. Maraming salamat po. Ako pong bahala sa inyo. Basta, ingatan niyo lang po ang baby ko. Makakaasa ka, Rafael. Sige na, pumasok ka na sa trabaho mo at ako nang bahala sa anak mo. Maraming pagsubok ang kinaharap ni Rafael sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Tintin. May mga araw na kinakailangan niya itong isama sa pamamasada ng pedicab dahil wala siyang mapag-iwanan. Minsan ay napipilitan din siyang isama ito sa construction site dahil wala siyang ibabayad sa magbabantay dito. Mabuti na lang at mabait kang bata, anak. Hindi ka makulit, kaya hindi ako nahihirapan na isama ka sa mga trabaho ko. Malambing na sabi ni Rafael sa anak habang pinaliliguan niya ito. Siyempre naman po, tatay. Gusto ko lagi kitang kasama, kaya nagpapakabait po ako para lagi mo akong isama. Very good ka talaga, anak. Buti na lang talaga manang-mana ka kay tatay. Tay, kanina yung mga sumakay sa pedicab mo, mga batang may dalang bag. Sana mag-aral na rin ako, tay. Gusto ko pumunta sa school tapos maglalaro kami ng mga bata ron. Pwede po ba, tay? Oo naman, anak. Pero masyado ka pang bata eh. Paglaki mo na. 3 years old ka pa lang kasi eh. Kapag 4 or 5 years old ka na, ayan, pwede ka na mag-aral niyan. Huwag kang mag-alala. Nagtatrabaho maigi si tatay para makabili ka ng mga magandang bag tulad ng sa mga bata kanina. Yay! Yay! Salamat tatay ko! Masayang-masaya si Tintin na nagkatatalon pa. Tinigil lang ito ni Rafael dahil baka madulas sa semento. Isang araw ay napadaan si Rafael sa isang maliit na mall. May nag-abot sa kanya ng flyer tungkol sa mga kondo. Naku sir, wala po akong pambili ng ganyan. Nahihiyang sabi ni Rafael sabay tanggi sa papel na iniaabot sa kanya. Okay lang yan pre, basahin mo lang. Pero napansin ko, gwapo ka at may kakaibang dating. Tingin ko papasa ka. Papasa saan sir? Pagtataka niya. Papasa kang ahente ng mga kondo at mga property. Gwapo ka kasi, at yung aura mo parang unang ngiti mo pa lang sa target client, mapapabili na agad sa'yo. Nako, mas gwapo naman po kayo sir, at makisig ang damit. Makisig lang, pero hindi kasing gwapo mo. Saka kailangan lang talaga na magsuot ng ganito para presentable sa potential client. Teka, baka gusto mong mag-ahente ng kondo. Hindi lang malakas ang karisma mo, mukhang masipag ka rin.
Alok nito sa kanya. Ako nga pala si Mike, pare. Ako naman si Rafael. Pero pwede po ba ako dyan? Hindi kasi ako nakatapos ng college eh. High school graduate lang ako. Interesadong tanong niya dito. Naisip niya na gusto niyang subukan. Baka uubra sa kanya. Oo naman. Basta masipag ka, kikita ka dito, Rafael. Kung gusto mo, umattend ka ng seminar namin. Mabilis lang yun. Tuturuan lang kita ng basics. And then the rest, saka mo na matututunan on your own. Kapag nagustuhan mo ang pagiging ahente, pwede ka ring mag-aral para maging licensed broker. Alok muli nito. Wala po ba akong babayaran? Wala po kasi akong pera eh. Tanong agad ni Rafael. Interested siya, ngunit kung may babayaran, pakakawalan niya ang oportunidad. Ginto sa kanya ang bawat sentimong kinikita sa lahat ng trabaho niya. Wala kang babayaran dito, Rafael. O ano, tara? Kung wala kang mahabang oras na libre, kahit one-on-one session na lang tayo. Turuan lang kita saglit. Ako rin ang mag-guide sa'yo sa first potential client mo. Sabay hila nito sa braso ni Rafael. Malakas ang pakiramdam nito na magiging asset si Rafael ng real estate company na pinagsisilbihan nito. Wala nang nagawa si Rafael kundi sumama dito. Mahigit 3 oras nang siguro silang nag-usap. Tinuruan ni Mike si Rafael kung paano ang mga diskarte sa pag-aahente ng kondo. May mga pinasulatan din itong mga dokumento kay Rafael. Makalipas lang ang ilang araw ay nagsimula ng magtrabaho bilang ahente ng kondo si Rafael. Oh, ayan. Kasyang-kasya sa'yo ang long sleeve ko. Sa'yo na yan. Sana maging lucky charm yan sa'yo sa unang araw mong mag-aahente, pare. Mabirong sabi ni Mike. Maraming salamat sa lahat-lahat, Mike, ha? Salamat din dito sa damit. Nakangiting sagot ni Rafael habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ibang-ibang anyo niya kapag sa construction at pedicab driver ang trabaho niya. Wala yun. Basta galingan mo lang. Para sa anak mo to. Hindi nalihim sa lalaki ang buhay niya. Itinuturing na niya itong kaibigan at magaan ang loob niya kay Mike. Naging masipag si Rafael. Likas na matalino, mabait at charming siya. Kaya madali niyang makuha ang loob ng mga kliyente niya. 1 buwan pa lang siyang nagtatrabaho bilang ahente ay nakabenta agad siya ng 3 condo units. Nagbunga agad ng pagsusumikap niya sa bagong karir na pinasok. Ang naging komisyon niya ay ginamit niya para makalipat silang mag-ama sa maayos na paupahang bahay. Sabi ni Mike ay nagbebenta siya ng kondo, tapos ang bahay niya ay hindi kaaya-aya. May punto naman ito, kaya sinunod niya ang payo nito. Gusto rin naman niyang mailipat si Tintin sa malinis at maluwag na bahay noon pa man. Ang ibang natira sa komisyon ay itinabi niya at ang iba naman ay ipinasok niya sa mga investments kung saan malaki ang tsansang lumago ang pera niya. Hindi siya gastador at lalong hindi siya gaya ng kasing edara niya na one-day millionaire. 21 na siya ngayon at goal niya na makaipon para sa future ng nag-iisa niyang anak. Tatay, bakit hindi na po tayo nagpe-pedicab? Hindi na din tayo pumupunta sa mga ginagawang building at bahay. Natanggal ka na po ba sa trabaho? Inosenteng tanong ni Tintin sa ama. Napangisi naman si Rafael. Nakaupo sila sa bago nilang sofa at nanonood ng paborito ni Tintin na Peppa Pig. Hindi ako natanggal, anak. Bago na kasi ang trabaho ni tatay, hindi ba? Ayaw mo ba nito? Mas madami tayong oras na magkasama. Mas maganda na ang bahay natin at nabibilhan din kita ng mga laruan. Malapit ka na ding mag-aral, kaya lalong nagsisipag si tatay. Di ba gusto mo nang mag-aral? Opo, tay. Excited na bulalas ni Tintin. Pero ano nga po ulit ang new work mo, tatay? Ang pugi mo po kasi at ang bango tuwing umaalis ka. Ahente si tatay ng mga bahay at kondominium, anak. Hindi na ako tagagawa ngayon ng bahay. Tagabenta na lang. Pabiro niyang sagot dito. Kaya dapat, laging pogi at mabango si tatay. Noon sa construction, okay lang nadugyot si tatay at mabaho. Kasi mainit doon at walang kinakausap na buyer si tatay. Pero ngayon, dapat laging pogi si tatay para hindi layuan ng buyer. Dugtong pa niya na ginusot ang buhok ng anak. Sana po marami pang bumili sa inyo ng bahay, tatay. Para po hindi ka na bumalik dun sa ginagawang mga building at nagbubuhat ng mga bakal at semento. Mas okay po na magtinda ka na lang ng mga bahay para hindi ka laging pagod na pagod. Sana nga, anak.
Pero kahit naman mag-construction ulit si tatay, ayos lang. Marangal ang trabaho yun. Basta ang mahalaga, mabigyan kita ng maayos na buhay at mapag-aral. Niyakap niya ang anak. 4 na taon na si Tintin, pero ni minsan ay hindi ito sinilip man lang ni Sandra. Mabuti na lang at hindi naghahanap ng kalinga ng ina ang bata. Sinisiguro talaga ni Rafael na busog sa pagmamahal at atensyon niya ang bata upang hindi nito maisip na may kulang sa buhay nito. Sa pagdaan ng mga buwan at taon, halos buwan-buwan ay nakakabenta ng 3 hanggang 6 na kondo si Rafael, kaya malaki talaga ang kanyang kinikita. Nakabili na din siya ng sarili niyang kondo at meron na ding sariling yaya si Tintin, kaya hindi na siya nag-aalalang mapapabayaan ito habang nagtatrabaho siya. Palaki ng palaki ang kita ni Rafael. Ang mga nagiging komisyon niya ay ini-invest niya. At namili din siya ng mga lupain para patayuan ng mga bahay para ibenta o paupahan. At hindi niya nakalimutang bumalik sa pag-aaral, habang patuloy sa pagiging ahente at small-time na negosyante. Iba ka talaga pare. Ikaw ang top seller ng team natin palagi. Ano bang sekreto mo? Share mo naman para makaipon din kami na gaya mo. Ilang taon ka palang nag-aahente ng kondo at property, ang layo na ng narating mo. Papuri ng kasamahan niyang ahente na mas matagal na nauna sa kanya. Nako, wala akong sekreto pare. Marami lang talaga siguro akong pinagdaanan na ginawa kong inspirasyon para umangat. At nagiging masinop din ako. Iniipon ko mga komisyon ko. Nag-i-invest ako at hindi ako masyadong magastos. Alam mo na, ginto ang bawat sentimo sa akin. I know for sure dadami rin ang benta mo. Paliwanag niya at pagmamotivate dito. Nang makatapos ng kolehiyo at marami-rami na ang naiipon ni Rafael mula sa pag-aahente, ay naisipan niyang magtayo ng sarili niyang kumpanya. Isang real estate company. Marami siyang kakilala sa iba't ibang industriya nang dahil na din sa iba't ibang trabahong pinasok niya noon, kaya naging madali sa kanya ang magtayo ng sarili niyang negosyo. Naging mabuti din siyang kaibigan at katrabaho, kaya maraming tumulong sa kanya. Sir, nasa lobby na po ang bago niyong sekretary. Papapasukin ko na ho ba? Tanong ng guard kay Rafael. Hindi na niya kinaya ang kanyang workload, kaya humanap na siya ng kanyang sariling sekretarya. Oo, papasukin mo na. Sagot niya na hindi man lang tumitingin dito. Marami siyang kailangang tapusing pirmahan na dokumento, kaya ni hindi man lamang siya sumulyap sa kausap. Hanggang sa naramdaman niyang muling nagbukas ang pinto ng kanyang opisina. Narinig niya ang tunog ng takong ng sapatos nito at nalanghap pa niya ang pabango nito, kaya naintriga siya at nag-angat ng tingin. Natulala si Rafael nang mabungaran ng kanyang bagong sekretarya. Ito si Ana, ayon sa resume nito. Matangkad, balingkinitan at maamo ang mukha nito. Bahagya siyang natigilan at natauhan lamang nang ulitin ni Ana ang pagbati nito sa kanya. Good morning po sir. Okay lang po ba kayo? Nahihiyang tanong ni Ana. Ha? Oo. Of course, okay ako. Ano nga bang pangalan mo? Ana nga ba? Tarantang tanong ni Rafael. Hindi nagpapahalata na napahanga ng husto sa kausap. Opo, sir. Nagpipigil ang tawa na sagot nito. Nahuli pala nito ang pagkatulala ni Rafael kanina. Ang totoo ay hindi na ito bago kay Ana. Madalas talagang matulala dito ang mga tao. Bukod sa maganda ay mabait din si Ana. Kaya din siguro maganda ang aura nito na nakakadagdag sa kagandahan nito. Doon ang table mo. Ibibrief ka ni Mike sa mga magiging task and responsibilities mo. Binago ni Rafael ang tema ng usapan para mapagtakpan ang pagkawala niya sa sarili. Matagal nang walang oras para makakilala ng ibang babae si Rafael. Matapos din ang pag-iwan sa kanya ni Sandra, ay nawalan na siya ng interes sa mga babae. Kaya naguguluhan siya kung bakit parang bigla siyang tinamaan nang makita si Ana. Pero sadya namang maganda ito, kaya natural lang siguro na humanga siya. Para iwaksi ang isip ay tinawagan na lamang niya si Mike na ngayon ay abala sa bagong real estate branch nila sa kalapit na probinsya. Hello Mike, nandito na ang bagong sekretarya ko. Pakibrief na lang siya sa mga task at responsibility niya as my secretary. Wait, saan mo ba nakuha tong sekretary na to? Parang model naman Baka naman walang alam to sa trabaho. Ang kailangan ko ay ang makakatulong sa akin sa dami ng workload ko.
I don't need a model para mag-catwalk dito. Iritang tanong ni Rafael kay Mike. Pero nakatingin siya sa labas ng office niya. Nag-aayos ng table si Ana. Sir, she's the best that I could find for you. She graduated as a valedictorian from one of the top schools in Manila. She also had experience working for CEOs and regional directors. I'm sure she's not just a pretty face, sir. Pagtatanggol ni Mike kay Ana. Well, we'll see. So please come over and start briefing her. I need help with my work ASAP. And please don't call me sir kapag tayo lang makausap, pare. Alalahanin mo, kasama kita sa tagumpay ko sa buhay. Kaya nga sinulit kita sa boss natin dahil gusto kong suklian lahat ng tulong mo sa akin eh. Siyempre naman, boss pa rin kita. Executive assistant mo ako, kaya dapat lang natawagin kitang sir. No need kapag tayo lang. Ano ka ba? Narinig lang niyang tumawa sa kabilang linya ang kausap. Mula nang nagtayo siya ng negosyo, kasama na niya si Mike. Maayos niya itong kinuha sa boss nila. Binigyan rin niya ng 5% share si Mike sa bagong tayo niyang real estate sa probinsya. Nang maibaba ang telepono ay napasulyap na naman siya sa table ni Ana. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may kaba sa puso niya na isang tulad ni Ana ang magiging sekretarya niya. Ngunit hindi rin niya maipaliwanag kung bakit natutuwa siya na ito ang makakasama niya sa araw-araw. Nang makaisang linggo na si Ana bilang sekretary niya, napatunayan niyang tama nga naman ang sinabi ni Mike. Mahusay na sekretarya si Ana. Hindi ito puro ganda lang. Minsan nga ay nagsasuggest pa ito ng mga bagay na makakatulong para mapadali ang mga ginagawa niya. Halata na may interest din ito sa pagnenegosyo. Kaya naman lalo siyang napapahanga sa babae. Minsan ay pumasok si Ana sa opisina na nakapustura. May daduluhan daw itong party pagkatapos ng trabaho. Natulala si Rafael nang makita ang dalaga. Nakasuot ng bestida at naka-full makeup ito. Nakaayos din ang buhok nito na tila sa salon pa ginawa. Yes, sir. Do you need something or may hiutos po ba kayo? Tanong ni Ana sa nakatulalang boss. Lumapit kasi si Rafael dito, ngunit nakatitig lang naman sa babae. Inilagay ko sa table mo mga documents na kailangang maipadala sa mga investors natin at mga clients. Natatarantang sagot ni Rafael. Sir, wala po sa table ko. Nagtatakang sagot ni Ana na inilipot ang mga mata sa ibabaw ng mesa, maging sa drawer nito. Wala ba? Naalala ko na, naroon pala sa table ko. Pakikuha na lang. Make sure you send them out before noontime. Napapahiyang sabi ni Rafael. Sa labis na pagkataranta ay hindi niya naalala na nasa lamesa nga pala niya ang mga dokumento. Bakit kasi kailangan pumasok sa opisina na masyadong maganda? Bulong ni Rafael sa sarili. Ano po yun, sir? Tanong ni Ana. Napalakas pala ang bulong ni Rafael sa sarili. Nothing. Just do your job. Naglakad na siya sa office niya at pagkaupo sa swivel chair, ay dinampot niya ang telepono at tinawagan si Mike. Ano ba tong nakuha mong sekretarya, Mike? Bakit parang model naman kung makapostura? Reklamo niya sa kaibigan. Ano naman ang problema dun? Why are you bothered? Baka naman crush mo. Nangaasar na tanong nito sa kanya sa kabilang linya. You're crazy. Maiksing sagot ni Rafael sabay baba ng telepono. Ang totoo, naiirita siya kung bakit masyado siyang apektado sa presensya ni Ana. Madalas siyang napapatulala kapag napapatingin dito. Samantala, isang hapon ay naisipan ni Tintin na dalawin ng ama sa opisina. Ihinatid ng driver si Tintin at ang yaya nito sa opisina ng ama. Hi, tatay! Masayang bungad ni Tintin pagpasok ng opisina ni Rafael. Hello, anak. How are you? Nakangiting tugon ni Rafael sa bayakap sa anak na galing sa eskwela at nakasuot pa ng uniforme. Grade 4 na si Ana ngayon at manang-mana ang katalinuhan at kabaitan sa ama. I'm okay, tay. I got an A sa test namin kanina. Anyway, tay, who is she? Tanong ni Tintin na nakatingin kay Ana sa labas ng office. She's my new secretary, anak. Her name is Ana. Lumapit si Tintin sa lamesa ni Ana at inilahad ng kamay sa dalaga. Hi, Miss Ana. My name is Tintin. How are you po?
Masayang tinanggap ni Ana ang kamay ni Tintin at nagpakilala rin. Hi, Miss Tintin. I'm Ana. I'm your dad's new secretary. I'm doing great. How about you? I'm good, but I'm hungry na po. Nakangiting sagot ni Tintin. Really? Well, do you like burgers? May masarap na cafeteria dito. Masarap ang burgers at milkshake nila. Alok ni Ana sa bata. Lumingon naman si Tintin sa ama. Tay, can we go? Tanong ni Tintin nang papalapit na si Rafael sa mga ito. No, sweetheart. She has to work and baka hindi kanya kayang alagaan. Si Yaya na lang ang isama mo. Masungit na sagot ni Rafael. Break time ko na rin, sir. At natapos ko na din lahat ng kailangan kong gawin. I can accompany her po. And don't worry po, sanay ako mag-alaga ng mga bata. Nakangiting singit ni Ana. Wala ding nagawa si Rafael sa gusto ng anak. Masayang pumunta na cafeteria si Tintin at Ana kasunod ang yaya ng bata. Naiiling na lang si Rafael. Mukhang nakatagpo ng bagong kaibigan ng anak niya. Simula ng araw na yon ay naging malapit sa isa't isa si Ana at si Tintin. Dati ay bihirang pumunta sa opisina ni Rafael ang anak niya. Pero simula nang makilala nito si Ana, ay madalas nang magpahatid sa opisina niya si Tintin. Magiliw rin naman kasi si Ana sa bata. Bakit parang lagi ka nang nagpapahatid dito sa office ni tatay tuwing galing ka sa school, anak? Namimiss mo ba ako? Malambing na tanong ni Rafael. Namimiss din naman kita, tay. Pero masaya kasi kalaro si Tita Ana eh. Mabait siya and she always makes me smile. Minsan nga kinikiliti niya pa ako eh. Tapos lagi kami naglalaro, lalo na pag nasa meeting ka. Kaya ayun, hindi ako naiinip. Masiglang kwento ni Tintin sa kanya. Ah, ganun ha? Hindi pala akong pinupuntahan mo sa office ko. Kunwaring nagtatampo na tanong ni Rafael. Humahagik-hik na sumagot si Tintin. Hindi naman sa ganun, tay. Siyempre kayo ni Tita Ana ang dinadalaw ko. Humagik-hik ito. Oo nga po pala, tay. We have a family day next week. Can I ask Tita Ana if she could come with me? Lagi na lang kasi akong walang kasamang mami tuwing family day. Maybe I can bring a tita. Di po ba sabi mo lahat ng mga kaibigan ng katrabaho mo parang pamilya na rin natin? That means I can bring Tita Ana, right? Paalam ni Tintin sa ama. No, anak. Ana doesn't work on weekends. She can't go. Mahinahong paliwanag ni Rafael. Hindi niya alam na narinig pala sila ni Ana. No worries. I don't have any plans for the weekend. Pwede akong pumunta, Tin. Masayang sabad ni Ana mula sa pwesto nito. Bukas ang pinto ng office kaya nagkakarinigan sila. Tuwang-tuwa naman si Tintin dahil tuwing family day ay ang ama lamang ang kasama nito. Ngayon lamang ito may makakasama na tatayong ina nito. Hindi komportable si Rafael na isama si Ana. Nahihiya siya sa dalaga at nag-aalala din siyang baka umasa si Tintin na magkakaroon nito ng ikalawang ina. Yun kasi ang pakiramdam niya sa bata. Nang araw ng family day ay dinaanan nila sa tinutuloy ang apartment si Ana. Pagdating sa eskwelahan ay kitang-kita ang saya ni Tintin. Hawak nito sa kamay si Ana at ipinakilala pa sa mga kaklase at guro. Nang nagsimula na ang programa ay isa-isang ipinakilala ng mga bata ang kani-kanilang mga magulang. Nang tumayo si Tintin ay kita ang laki ng ngiti nito. This is my tatay Rafael and this is my nanay Ana. Nakangiting pakilala ni Tintin sa kanila. Hindi makatingin ng ayos si Rafael kay Ana dahil sa hiya sa dalaga. Hindi niya inasahan na sasabihin yun ni Tintin sa harap ng maraming tao. Matapos ang program ay nilapitan ni Rafael si Ana. Humingi siya ng paumanhin sa inasal ng anak. I'm really sorry about what Tintin did, Ana. Hindi ko alam na ipapakilala kanyang nanay niya. Nahihiyang sabi ni Rafael. It's okay. Bata yan eh. If you don't mind me asking, nasan pala mother niya? Mahinahong tanong ni Ana. Hindi na naman apektado si Rafael kay Sandra, kaya sumagot siya. Halos kapapanganak pa lang kay Tintin nang iwan kami ng nanay niya. Mahirap lang kasi ako noon. Bata pa ako at high school pa lang. Kung ano-ano mga naging trabaho ko noon. Nag-construction worker ako, janitor, bagger, nagtinda ng ulam, nag-pedicab driver ako at kung ano-ano pa.
Mabuhay ko lang ng marangal si Tintin. Pinagsabay-sabay ko ang pag-aaral, pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanya. Nakangiting kwento ni Rafael. I admire you. Hindi biro ang mga pinagdaanan mo. Isa kang mabuting ama. Napakaswerte ni Tintin na ikaw ang naging ama niya. Nakangiting papuri ni Ana kay Rafael. Hindi masama ang loob ni Rafael sa mga pinagdaanan niya. Bagkus ay ginagawa pa nga niyang inspirasyon ang mga nangyari noon sa buhay niya. You think so? Pakiramdam ko nga ang sama kong tatay eh. Isinasama ko si Tintin dati sa pamamasada ng pedicab. Naisasama ko din yan sa pagko-construction ko. Naiiling na baliktanaw ni Rafael. You just did what you have to do. Lahat ginawa mo para sa kanya. Yung ibang tatay nga dyan iniiwan yung mga anak nila eh. Habang ikaw itinaguyod mo siyang mag-isa. I'm sure she looks up to you as her true hero. Humahangang papuri ni Ana kay Rafael. Naputol ang kanilang usapan nang sumigaw sa tuwa si Tintin habang papalapit sa kanila. Tay! Tay! May photo po to! Let's have our picture taken! Tara po! Masayang yaya ni Tintin habang hila-hila sa kamay ang ama. Sa photo booth ay ilang na ilang si Rafael. Nahihiya siya na baka isipin ni Ana na sinasamantala nila ang kabaitan nito. Pero hindi rin niya mapigil ang tuwa na nararamdaman na makitang masaya ang nag-iisa niyang anak. Nang makauwi na ay kinausap ni Rafael ang anak. Tintin anak, I know you want to have a nanay, but Tita Ana is not your nanay. You should not introduce her as your nanay, okay? Mahinahong payo nito sa anak. Can she be my nanay, Tay? She's nice, and I like her very much. I think she likes me too. Baka gusto niya din ako maging anak, Tay. Tanungin kaya natin. Excited na tanong nito na ikinailang ni Rafael. That's not how it works, anak. Ganito na lang. Tita Ana is your tita, okay? You can play with her. You can spend time with her. But please keep in mind that she's not your nanay. Okay, anak? Malino ba yun sa'yo? Malungkot si Rafael na putuli ng pangarap ng anak na magkaroon ng ina. Pero ayaw din niya itong masaktan sa bandang huli. Kaya hanggat maaga ay sinasabi na niya dito ang totoo. Matalino naman ito, kaya alam niyang mauunawaan siya nito. Gayunpaman ay napadalas pa rin ang pag-invite nilang mag-ama kay Ana. Minsan ay namamasyal sila sa mall o sa park. Naging komportable na rin si Rafael na kasama ang dalaga sa trabaho man o sa labas ng kumpanya. Ramdam niyang hindi ito napipilitan lamang sa ginagawa nito. Masaya din si Ana na makasama si Tintin. Alam niyang hindi lang nito yung ginagawa dahil sa trabaho. Kahit nga inoopera niya si Ana na babayaran niya bilang overtime sa pagsama sa kanilang mag-ama, ay ayaw yung tanggapin ni Ana. Lunch break na. Hindi ka pa ba kakain? Tanong ni Rafael kay Ana nang isang araw na busy sila sa opisina. Hindi pa ako gutom eh. Nakangiting sagot nito na inihinto ang ginagawa sa computer upang estimahin ng lumapit na boss. I see. Pero baka gusto mo na lang akong samahan sa fast food sa kabilang street. Pwede naman sir. Tara po. Pagkarating sa fast food ay umorder si Rafael ng rice and chicken meal, burgers, sundae at french fries. Napilitan na rin si Ana na sabayan siyang magtanghalian dahil sa pamimilit niya. Ito rin naman ang gusto niya kay Ana. Napaka-low maintenance nitong babae. Kahit sa isawan nga ay game ito. Kaya minsan ay hindi niya sinasabi sa dalaga kung saan niya papakainin na restaurant si Tintin at ang dalaga. Madalas kasi ay sasabihin ni Ana na mahal doon hanggang mauwi sila sa fast food. Ewan ba niya? Pakiramdam niya ay gusto niyang iparana sa dalaga ang lahat ng best experience na hindi pa nito nararanasan sa buhay nito. Kahit naman papaano ay nagpapalitan na sila ng kwento ng buhay. Kaya alam niyang laki rin sa hirap si Ana. Independent ito at mag-isa lamang nakatira sa isang apartment. May pamilya na lahat ng kapatid nito at patay na ang mga magulang. Ang dami mo namang in-order sa Rafael. Hindi halata na gutom ka. Tumatawang tudyo nito sa binata. Gutom ako eh. Saka sa'yo ang iba niyan. Sagot ni Rafael habang inaayos ang pagkain nila. Sa tapat ng bintana ay may batang namamalimos na nakatingin sa kanila. Wait lang Ana ha. Dinampot niya ang kanyang french fries at sundae saka lumabas. Nakita ni Ana na iniabot ni Rafael ang pagkain sa bata
at saka bumalik sa kanilang lamesa. Ang bait mo naman, sir. Kaya super blessed ka eh. Wala yun. Alam ko kasi ang pakiramdam na magutom. Alam ko yung feeling na walang-wala. I already told you my story, hindi ba? Nakakagulat ka talaga. In spite all of your achievements and success, napaka-down-to-earth mong boss. Salamat. Anyway, okay ka lang ba na dito tayo kumain? Baka kasi ayaw mo dito. Oo naman, okay na okay ako dito. Kahit na mamahaling date o sa fast food lang, walang problema sa akin. Ang importante, masaya ako sa kasama ko. Sagot ni Ana habang sinasawsaw ang fries sa ketchup. So, this is a date? Bigla ang tanong ni Rafael. Hypothetical lang yun, sir. Halimbawa ba? Depensa agad ng dalaga. Hypothetical lang pala. Well, pwede naman sigurong totohanin. Sir? Matagal nang napagtanto ni Rafael na napapamahal na siya kay Ana. Kung noong una humahanga lang siya sa ganda nito at husay sa trabaho, mula nang makasama nila ito palagi ni Tintin, ay biglang umusbong ang paghanga niya dito bilang isang lalaki. Paghanga na ngayon ay sigurado siyang pag-ibig na. Wala yun. Kain ka na at nang makabalik na tayo sa office. Iwas niya sa dalaga na nakatitig sa kanya. Hindi tuloy siya makaganti dito ng tingin. Nag-focus na lang siya sa pagkain. Isang araw ay nadatnan siya ni Mike na nakatulala lang sa kanyang opisina. Wala si Ana, pinag-day off niya. Pare, masaya ako kapag kasama ko siya. Masaya si Tintin na kasama siya. She completes us. Hindi ko ma-explain kung bakit, pero pagkasama namin siya, pakiramdam ko isa kaming pamilya. Nakangiting kwento ni Rafael kay Mike. Tumayo siya at kinuha ang alak niya sa opisina. Tinagaya niya ang mga baso nila ni Mike. Nag-cheers muna sila bago nagkomento si Mike. Nako, mukhang in love na ang single daddy kong kaibigan ah. Si Ana ba yung tinutukoy mo, pre? Tudyo nito sa kanya. Tumango naman siya sa huli nitong sinabi. Tingin mo, Mike, in love na nga kaya ulit ako? Well, I think so. I've never seen you smile like that. Nakita ko nga yung picture niyo na family day eh. Mukha talaga kayong isang pamilya. Sabi nga ng asawa ko bagay na bagay raw kayo. Tapos si Tintin, parang tunay ring anak ni Ana. Tell me, ikaw ang nag-recruit kay Ana, right? Wala naman siyang asawa o boyfriend, di ba? May pag-asa kaya ako kung liligawan ko siya? Seryosong tanong niya kay Mike. As far as I know, dalaga siya at walang anak. Kung may chance ka, hindi ko masasagot yan. Itanong mo kay Ana. Ano? Don't tell me, torpe ka. Sa lakas ng karisma mo at sa galing mo mambola sa mga babae nung ahente ka pa ng kondo. Tapos ngayon natutorpe ka? Natatawang pang-aasar nito sa kanya sabay lagwak ng alak. Iba naman kasi yun pare, trabaho yun eh. Saka hindi naman sa torpe ako. Pero after kasi ng nanay ni Tintin, I've never went out with anyone. Wala akong oras o interes sa mga ganyan. Until Ana came. Akala ko noon hindi ko na mararamdaman ng ganito. Masaya ako sa tuwing nakikita ko siya. Kanina ko pa nga siyang gustong tawagan eh. Nag-iisip lang ako ng kunwaring itatanong ko sa kanya na related sa work niya. I feel like crazy pare. I think I'm really in love with her. Mukhang malakas nga ang tama mo kay Ana. Ligawan mo na pre. Gusto ko nga sana. Kaso hindi ko alam kung paano pagtatapat sa kanya o kung dapat ko bang sabihin sa kanya na mahal ko siya. Naroon pa rin kasi yung takot ko sa ginawang pang-iiwan ni Sandra sa amin ni Tintin noon. Napabuntong hininga siya dahil naalala na naman si Sandra. Medyo nakaramdam ng awa sa kanya si Mike. Nasa'yo yan, Rafael. Gusto mo bang sarilihin na lang yan? Ikaw din, baka maunahan ka pa ng iba. Madami kayang umaali-aligid dyan kay Ana na taga-ibang company. May isa nga akong naging kamiting dati na nasilip lang si Ana sa labas ng opisina mo. Tinanong agad ang tungkol kay Ana. Sabi ko na lang girlfriend mo na siya para lang tumigil na pagtatanong. Kwento nitong medyo may tono ng pananakot sa kaibigan dahil alam na natutorpe. Hindi na magtataka si Rafael kung maraming nanliligaw kay Ana. Maganda ito, bata, matalino at mabait. Ang totoo, kinakabahan siya na baka wala siyang pag-asa sa dalaga. May mga babae kasing nai-intimidate sa status niya
Meron din naman na ayaw sa mga single dad na tulad niya. Kaya naroon talaga ang doubt niya at takot na ma-reject. Ilang linggo ding pinag-isipan ni Rafael kung paano magtatapat kay Ana. Minsang nasa mall sila ay nakaisip siya ng paraan at diskarte sa dalaga. Habang naglalaro sa arcade si Tintin ay nakamasid lamang si Rafael at Ana sa bata. Hindi na nila isinasama ang yaya at driver tuwing lumalabas sila. Mas masaya kasi si Tintin kapag silang tatlo lamang ang magkakasama. Minsan, pakiramdam ko may kulang sa buhay ko. Bigla ang sambit ni Rafael, kaya napalingon sa kanya si Ana. Ha? Anong kulang? Napakayaman mo na, sir. Successful sa business at may napakaganda at smart ka pang anak. Kulang pa sa'yo yun? Pabirong wika ni Ana sa sinabi ni Rafael. Hindi ko may paliwanag eh. Pero sinabi ko na sa'yong cut the sir, hindi ba? Just call me Rafael, Ana. Mas masarap yung pakinggan. Pasensya na, nakakalimutan ko kasi palagi. Pero ano ba talagang kulang sa'yo? Hindi ko nga rin alam eh. Ikaw? Pasimpleng sabi niya sabay sulyap sa babae. Ako? Wala namang kulang sa akin. Okay naman ako. Simpleng sagot ni Ana sa pag-aakalang tinatanong ito ni Rafael kung may kulang din ba sa buhay nito. I mean, ikaw. I think ikaw ang kulang sa akin. Nahihiyang sabi ni Rafael. Malamig sa loob ng arcade sa mall, pero pinapawisan sa kaba si Rafael. Ako? Ikaw daw, Tita Ana, ang kulang kay tatay. Ikaw din ang kulang sa akin eh. Will you complete us, Tita? Bigla ang singit ni Tintin sa usapan. Hindi niya alam na naririnig pala ng bata ang usapan nila. Napaawang lang ang labi ni Ana at nagpalitan ang tingin sa mag-ama. Tuluyan nang huminto si Tintin sa paglalaro. Naghihintay ng sagot ni Ana. I have been thinking. Ngayon lang kami naging ganito kasaya ni Tintin. All these years, sakala kong kumpleto na kami dahil matagumpay ang negosyo ko. Lahat ng gusto namin meron kami. But when we met you, dun ko na-realize ko anong kulang sa buhay namin. Will you complete us, Ana? Kinakabahang tanong ni Rafael. I don't know what to say, Rafael. Am I deserving of your love? Do I deserve to be Tintin's second mom? Yes, Ana. You deserve to be part of our family. Please complete us, Ana. Will you be my girlfriend? Lakas loob na tanong ni Rafael. Napangiti naman si Ana. Yes, pero kulang ang tanong mo. Hindi ko lang gustong maging girlfriend mo. Gusto ko din maging tita nanay for Tintin. Tumutulo na sa pisngi ang mga luha ni Ana habang tumatango. Hindi ito makapagsalita. Napamahal na ito sa mag-ama. At masaya itong maging parte ng buhay ng mag-ama. Sa totoo lang ay matagal na nitong pinapangarap si Rafael. Unang kita pa lang ito sa lalaki ay nagka-crush na agad ito kay Rafael. At mas lalo pa itong humanga kay Rafael noong nalaman itong single dad ng lalaki at laki sa hirap. Para kay Ana, kahanga-hanga ang ganoong klase ng lalaki. Tuwang-tuwang nagyakap ang tatlo. Masaya din si Tintin at pakiramdam nito ay meron na talaga itong ina. Naging opisyal mang magkasintahan si Ana at Rafael, hindi ito naging hadlang sa trabaho ni Ana. Mas naging inspired pa nga silang magtrabaho. Araw-araw naman ay dumadaan sa opisina si Tintin galing eskwela. Tita Nanay, I made a card for you. Sabi ni teacher gumawa daw kami ng card para sa taong nagpapasaya sa amin. So I made you a card. Masayang kwento ni Tintin sabay abot ng card na may puso sa harap. Oh, thank you baby. You're so sweet naman. Pagkaabot ay niyakap ni Ana si Tintin. Ako ba, walang card? Tanong ni Rafael na kunwari ay nagtatampo. Tay, I made one for you last year. Si Tita Nanay naman ang bibigyan ko ng card this year. Nakatawang sagot ng bata. Sige na nga, pero next year pwede bang dalawa na kami ng Tita Nanay mong bigyan mo? Para naman hindi naiinggit si tatay. Biro niya sa anak sabay kiliti dito upang kulitin ito. Madalas nakasama nilang dalawa na lumabas si Tintin. Ngayon ay gusto sana muna nilang makapag-solo at pumayag naman si Tintin dahil may ibinulong dito si Rafael na nagpa-excite sa bata. Babe, saan ba tayo pupunta?
Bakit kailangan naka-blindfold ako? Natatawang tanong ni Ana sa nobyo habang maingat itong bumababa ng kotse. Basta, maghintay ka na lang, babe. Natatawa ring sagot ni Rafael habang inaalalayan si Ana. Nang dumating na sila sa balcony ng isang restaurant, ay tinanggal na ni Rafael ang piring ni Ana. Wow, napakaganda naman dito. Ang ganda ng view, ang daming ilaw. Masaya at humahangang bulalas ni Ana sa nabungaran. Tanaw nila ang buong syudad sa pwesto nila. May mga pinalagay ring balloons and flowers si Rafael sa balcony para sa dinner date nila na yon. Nakaabang na sa kanila ang isang mesa ng pagkain para sa kanila, with wine and candlelights pa. Maya-maya pa ay biglang umalingaw sa paligid ng isang instrumental song na lalong nagparomantiko sa balcony. Tama lamang ang volume na yon na kay sarap pakinggan. Kasing ganda mo, babe. Puri ni Rafael sa bayakap sa bewang ni Ana. Ano bang okasyon, Rafael? Wala naman. Hindi naman kailangan ng okasyon para surprisahin kita, babe. Ikaw talaga? Sabay tapik nito sa braso ni Rafael. Iniwan pa natin si Tintin. Kawawa naman. Dagdag pa nito. Okay lang naman sa kanya. Minsan kailangan din natin ng oras na tayo lang dalawa. Pilyong sabi ni Rafael habang inihaharap si Ana sa kanya. Ang ganda dito. Salamat ha. Gusto ko kasing makita mo ang lugar na to. Ganito din ang naramdaman namin ni Tintin nang dumating ka sa buhay namin, babe. Ikaw ang kumumpleto sa aming mag-ama. Ikaw ang nagbigay saya at pumuno sa kulang sa buhay namin. Wala yun. Mahal kita. Mahal ko si Tintin. At masaya akong kasama kayo. Naluluha namang sabi ni Ana. Makalipas ang ilang taon ay lumalim pa ng lumalim ang relasyon ni Rafael at Ana. Handa nang mag-propose si Rafael sa nobya. Yun na lang naman ang kulang sa kanila at may consent yun ni Tintin. Masaya silang tatlo na parang isang tunay na pamilya. Ngunit isang tao ang tila pipigil sa kanilang kasiyahan. Babe, you have an appointment at 4 in the afternoon. Kasual na paalala ni Ana habang nakatutok si Rafael sa computer. Ha? Akala ko ba wala akong meeting this afternoon? Susunduin natin sa school si Tintin. Then we'll have a dinner at the restaurant, di ba? Nagtatakang tanong ni Rafael. Well, I just got this call an hour ago eh. It's an urgent matter daw. I see. Investors bang imimit ko later? No, I don't think so. She said her name is Sandra. That's all she told me. She won't give me her last name eh. Natigilan si Rafael. Sandra is a common name, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit sobra ang kaba niya nang marinig ang pangalan na yon. Mauna ka na siguro sa school, babe. Sunduin mo na si Tintin, tapos sa restaurant na tayo magkita. Ipagdadrive ka ni Manong. Imbes ay sabi niya sa nobya na sinang-ayunan naman ni Ana. Nang mag-aalis 4 na ay lalong lumakas ang kaba ni Rafael. Hindi nagtagal ay pumasok na ng opisina niya si Sandra. Hindi nga siya nagkamali. Ang Sandra na kanyang kamiting ay ang ina ni Tintin. Hi. Maiksing bati ni Sandra. Nakangiti ito kay Rafael. Nag-mature na ito kumpara sa Sandra na naaalala niya. Maganda pa rin ito na gaya ng dati. So what brought you here? Malamig lang na tanong ni Rafael. Oh, ang cold mo naman? Ganyan ka ba bumati sa mga ex-girlfriends mo? Nakangiting tanong ni Sandra. I would not know. Wala naman akong ibang naging girlfriend after mo kami iwan ng anak mo. Pilosopong sagot niya na may katotohanan naman. Naroon pa yata ang sama ng loob niya kay Sandra, kaya parang naiinis siyang harapin to. Don't tell me, hindi ka pa rin nakaka-move on, Rafael. No, I was just busy taking care of my daughter and making sure that I succeed in life. Seryosong sagot ni Rafael. Umayos pa siya ng upo sa swivel chair na tila isang kliyente ang kaharap. Masyado ka namang seryoso. Pero in fairness ha, bagay sa'yo yung suit mo at yung swivel chair mo. Why are you here, Sandra? Hindi ka naman siguro nagpunta dito para purihin lang ang suit at swivel chair ko, hindi ba? Derechahan at medyo galit ng tanong ni Rafael. Ito naman, nagagalit agad. Pinupuri lang eh. Anyway, I want to see you. I want to see my daughter. Bawal ba?
Umupo na ito sa upuang nasa harap ng table ni Rafael at ipinatong sa table ang bitbit na bag na tiyak ni Rafael na mamahaling purse. So after 10 long years, finally naalala mo kaming mag-ama. Do I have to say thank you? Sarkastikong tanong ni Rafael. Kilala niya si Sandra. Alam niyang hindi ito bumalik para makasama o makita silang mag-ama. Malakas ang kutob niya na nabalitaan itong mayaman na siya ngayon. Likas na mukhang pera at mahilig sa material na bagay si Sandra. Kaya malamang ay pera niya ang habol nito. Bigla na naman tuloy niyang naalala ang pag-iwan ni Sandra sa kanila dahil mahirap lang siya. I don't understand this, Sandra. It doesn't make sense. Mas okay siguro kung sabihin mo na kung bakit ka nandito. You want money? You want a share of my success? Tell me. Mataas na ang boses ni Rafael. Hindi niya matanggap na sa araw na balak niya mag-propose kay Ana ay siya ding araw na dumating si Sandra. Hindi naman umimik si Sandra. Tila nag-iisipan ng idadahilan sa kanya. I have to go, Sandra. Pag-iisipan ko kung papayagan kitang makita si Tintin. Now, please leave. Fine, but I'll be back for my daughter. Pagkasabi niyon ay tumalikod at tuluyan nang umalis si Sandra. Napahiya yata sa pagtataboy dito ni Rafael. Naiwan namang tulala si Rafael. Nang mahimasmasan siya ay sumunod na siya sa restaurant kung nasaan si Ana at Tintin. Palapit pa lamang siya sa lamesa ay sinalubong siya ni Ana na maluha-luha. Yumakap ito ng mahigpit kay Rafael. Lumapit din si Tintin sa kanilang dalawa. Sorry po, Tay. I told Tita Nanay na magpo-propose ka sa kanya. Don't worry, she will say yes daw. Paumanhin, ngunit nakangiting kwento ni Tintin. Napigla si Rafael. Hindi na sana muna niya itutuloy ang proposal dahil sa biglaang pagdating ni Sandra. Pero naunahan na siya ng makulit na anak. Sabik na talaga itong maging opisyal na stepmother si Ana. Wala nang nagawa si Rafael kundi lumuhod at ilabas ang singsing. Natuloy pa rin ang pagpropose niya at tinanggap naman ito ni Ana. Matapos ang kanilang dinner ay ihinatid na nila si Ana sa apartment nito. Bago sila maghiwalay ay hindi natiis magtanong ni Ana. Babe, is everything okay? Nag-aalalang tanong nito. Yes, babe. Bakit mo naman naitanong? You're acting a little strange eh. I hope you're okay. Pagkasabi niyo na ihumalik lang ito sa pisngi ni Rafael. Yumakap din ito kay Tintin at tuluyan ng pumasok sa apartment. Kinabukasan ay hindi mapakali sa opisina si Rafael. Hindi siya sanay maglihim sa kanyang nobya, pero hindi rin niya alam kung paano sasabihin ang problema dito. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay nagulantang siya sa tunog ng kanyang smartphone. May tumatawag sa kanya pero hindi niya kilala. Hindi niya sinasagot ang mga ganitong tawag, pero malakas ang kutob niya na si Sandra ito, kaya sinagot na din niya. Hindi niya malaman kung paano nalaman ni Sandra ang phone number niya. Pati na rin ang address ng kanyang opisina noong nakaraan na nagpunta ito sa kanya. Pero may bago pa ba? Malamang nag-research talaga ang babae tungkol sa kanya. Hello? Seryoso at walang ganang sagot ni Rafael. Buti naman sinagot mo. I want to see my daughter. I'll meet you at the cafe near your office at 4 this afternoon. Pagkasabi nito ay ibinaba agad ni Sandra ang telepono at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na tumanggi o sumang-ayon. Minabuti ni Rafael na makipag-usap muna kay Sandra. Hindi niya isinama si Tintin at hindi rin muna niya pinaalam kay Ana ang sitwasyon. Pagdating ng cafe ay dire-diretso si Rafael sa lamesa ni Sandra. What do you want? Masungit na tanong ni Rafael dito. Nanatili lang siyang nakatayo habang nakaupo naman si Sandra at naka-cross arm na nakatingala sa kanya. Nasabi ko na sa'yo, hindi ba? Gusto kong makita ang anak ko. Sagot ni Sandra na halatang kulang sa sinseridad ng sinasabi. Kung totoo yan, bakit pagkatapos ng matagal na panahon lang? Bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit kung kailang may pera na ako, saka ka nagpakita? Hindi niya napigilang sumbat dito. Okay, fine. I was in different relationships. Pero ngayon na I'm single, na-realize ko na gusto kitang bigyan ng isa pang chance. Baka mag-workout this time since hindi ka na mahirap. Ayaw mo ba nun? Magkakaroon ng mother ang pinakamamahal mong anak? We can be one small happy family, hindi ba? Dire-diretsyong pamabrangka ni Sandra.
Hindi man lang kinilabutan sa mga sinasabi. Natigilan si Rafael. Naisip niya kung ano ang mga posibleng gawin ni Sandra kay Ana kapag nalaman nitong engaged na sila. At may gana pa talagang sabihin ng babae na bigyan siya ng second chance. Gusto niya ba yon? Ni hindi na nga niya naaalala ang babaeng to sa mga lumipas na panahon. Diba sinabi ko ng pag-iisipan ko kung papayagan kitang makita si Tintin? And FYI, wala na ako nararamdaman for you. So please stop thinking na gusto kitang balikan. You wish. Tintin and I were totally fine, even without you. Para ulit sa iyong kaalaman, Sandra. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya dito at umalis na ng cafe. Komplikado at magulo ang sitwasyon. At hanggat maaari ay ayaw maglihim ni Rafael kay Tintin at Ana. Kaya naman nang dumalaw si Ana sa bahay nila ng weekend, ay kinausap niya ito at si Tintin habang nagmemeryenda sila sa Maple area. Tintin's mom is back, babe. Siya yung nagpa-appointment ng isang araw. Si Sandra. She wants to see Tintin. Well, actually, she wants us to give it one more chance. Gusto niyang maging isang pamilya kaming muli. But I won't buy what she said. Alam kong may pakay siyang iba sa amin ni Tintin. And it's money, as usual. Kabadong pag-amin ni Rafael kay Tintin at Ana. Tahimik lang na nakikinig ang dalawa. Si nanay po. Nandito po siya, tay. Ano pong itsura niya? Magkamukha po ba kami? Hinanap niya po ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Tintin. Hindi maitago ang excitement sa boses nito. Si Ana naman ay lihim na nasaktan. Parang anak na ang turing nito kay Tintin. Nasasaktan itong makita na excited ang bata sa totoo nitong ina. Yes, anak. Gusto ko raw makita ng nanay mo. Mahinang sagot ni Rafael na nakatingin sa nobya. Kailan po, tay? Sinabi po ba niya kung kailan siya babalik? Magkikita daw kayo bukas. Tipid na sagot niya. Alam niyang masakit to para kay Ana. Tintin anak, why don't you play with Yaya muna? Tita Nanay and I needs to talk lang. Pagkaalis ni Tintin ay hindi na napigilan ni Ana ang lumuha. Niyakap agad ito ni Rafael at humingi ng paumanhin sa inasal ng anak. I'm sorry, babe. Bata pa din kasi siya eh. Hindi niya siguro alam na masasaktan ka. Malambing na pagsuyo ni Rafael habang umiiyak si Ana. Ano ka ba? Wala yun. Bata yan eh. Hindi pa niya alam na masasaktan ako. Wala din naman akong karapatan, Rafael. Alam ko yun. Sadyang napalapit lang ako kay Tintin at siguro nagsiselos lang ako. O kaya natatakot na baka makalimutan na niya ako bilang tita nanay niya kapag nandito ng mami niya. Please don't cry, babe. You will always be Tintin's tita nanay, and nothing will change. We're engaged, we will get married, and we will be a happy family. Sana nga, Rafael. Pero okay lang din naman kung magkabalikan kayo. Kayo naman talaga ang totoong pamilya eh. No, ikaw ang pakakasalan ko, babe, okay? Hindi ko na mahal si Sandra. Dahil lang sa anak namin kaya ko siya kinakausap. Niyakap niya si Ana at hinagkan sa noo. Kinabukasan ay isinama ni Rafael si Tintin para magkita silang mag-ina. Bagamat tutol ay isinama din niya si Ana. Para kay Rafael, bilang kanya itong fiancé, hindi tama na magkita sila ng dating karelasyon na hindi kasama si Ana. Pagdating sa cafe ay halatang hindi nagustuhan ni Sandra na isinama niya si Ana. Bakit may kasama ka? Prangkang tanong ni Sandra habang nakatingin kay Ana. This is Ana, my fiancé. Sinama ko siya kasi hindi magandang tingnan na magkikita tayo nang hindi siya kasama. We're getting married soon. Formal na paliwanag ni Rafael dito. Bigla namang yumakap si Tintin sa ina na ikinaikot ng mga mata ni Sandra. Nahuli yun ni Ana pero hindi napansin ni Rafael. Hi nanay, you're so beautiful po. I missed you. Pwede po bang mag-play tayo sa bahay? O kaya turuan mo ko sa homework ko? Masayang tanong ni Tintin habang nakayakap sa ina. Sure anak, we can play but next time na lang ha. I'm not comfortable pag may ibang tao. Pasaring ni Sandra sabay tingin kay Ana. Inalakbayan naman ni Rafael si Ana na lalo nang nagpainis kay Sandra. Matapos ang araw na yon ay humingi ng regular na oras si Sandra para makasama si Tintin.
Sa tingin ni Rafael ay masaya ang anak niya, kaya hindi rin niya ito mahadlangan. Alam din niya na kahit iniwan sila nito noon, ay meron pa rin itong karapatan sa bata. Isang araw ay nagaya magpunta ng theme park si Tintin, at pinagbigyan naman nila ito. Ngunit gusto ni Rafael ay kasama si Ana. Ha? Kailangan ba talagang kasama ako? Oras niyo yung pamilya, Rafael. Ayokong sumama. Naiilang na tanong ni Ana. Hindi kami pamilya, Ana. Tatay ako ni Tintin at nanay naman siya. Pero hindi kami pamilya. Tayo ni Tintin ang pamilya. Ikaw, ako, at ang bata. Ikaw ang bahala. Pero sigurado maiinis na naman si Sandra na kasama ako. Remember nung sinama niyo ako? Halos sabunutan na niya ako. Pabayaan mo siyang magalit. We're already engaged. Hindi magandang magkasama kaming dalawa na wala ka. Hindi ako papayag na magkaroon tayo ng problema, okay? So maganda ka at pupunta tayo sa theme park. Nakangiting sagot ni Rafael na hindi na naman napahindian ni Ana. Naging masaya ang araw nila, pero nang magaya si Tintin kay Rafael na bumili ng cotton candy, ay sinamantala ni Sandra na pagsabihan si Ana. Talaga bang lagi kang kasama sa mga lakad namin, Ana? Mataray na tanong ni Sandra. Si Rafael ang may gusto na sumama ako. Pasimpleng sagot ni Ana. Hanggat maaari ay umiiwas ito sa gulo. Ayaw din sana nitong makita ni Tintin na nag-aaway sila. Kung pwede sana wag ka nang sumama sa susunod ha. Lakad ng pamilya to eh. Si Rafael ang kausapin mo. Siya naman ang may gusto na sumama ako eh. Really? Wala ka bang sariling isip? O baka naman talagang gusto mong magbantay? Gigil na tanong ni Sandra. May tiwala ako kay Rafael. Hindi ko siya kailangang bantayan, Sandra. Mahal ako ni Rafael at alam kong wala siyang gagawin na ikakasira ng pagsasama namin. Kung gusto mo, kausapin mo siya. Bakit ko naman gagawin yun? Kung pwede ka naman mag-usang tantanan kami, di ba? And one more thing. You're claiming na mahal mo si Tintin, di ba, Ana? Pero bakit hindi mo kaya mag-sacrifice ng mabuong pamilya niya? Malditang tanong ni Sandra. Mahal ko si Tintin and I want what's best for her. Hindi mo ko kilala at hindi mo alam kung anong meron kami ni Tintin. So please, don't assume. Depensa muli ni Ana. Yun naman pala eh. Ikaw lang ang sagabal para mabuong pamilya namin. Sana naman makaramdam ka. Baka nga nahihiya lang sa'yo si Rafael pero ang totoo, gusto ko na niyang iwan para mabuo ng pamilya namin. Mahal ako ni Rafael. Maigsi ngunit malaman na sabi ni Ana. We're meant to be. Kung wala ka, buo na sana ang pamilya namin. Kung hindi mo sana sila iniwan dati, edi buo nga sana kayo. Kaso iniwan mo sila dahil mahirap lang si Rafael. Anong klase ka? Pangaasar ni Ana dito. Ayaw nitong makipagtalo pero bahagya na din itong napibikon sa mga sinasabi ni Sandra. I know. Rafael is just too nice to dump you. Hindi ka lang niya masabihan. Pero ang totoo, ikaw lang ang sagabal sa amin. Pag-uulit ni Sandra. Hindi na natapos ang pagtatalo ng dalawa dahil bumalik na si Tintin at Rafael. Masayang masaya si Tintin at walang kamalay-malay ang mag-ama na nagsasagutan na pala si Ana at Sandra. Isang araw pagkatapos ng meeting with investors ay nangyari na ang kinatatakutan ni Rafael. Kakapasok lang nila sa office niya, pero nahalata niyang may nais sabihin ang nobya, kaya napatingin siya dito, pagkaupo niya sa executive swivel chair. Can we talk? Seryosong tanong ni Ana. Sure, please go on babe, I'm listening. This is not going to work, Rafael. Maikli pero diretsong sabi ni Ana. Napakunot ang noo niya. What do you mean? Alam naman ni Rafael ang ibig sabihin ni Ana, pero umaasa siyang mali ang hinala niya. Mahal kita. Mahal ko si Tintin. Parang anak ko na siya. Kaya naman kaya ko magparaya, Rafael. Nagbibigil ng iyak si Ana sabay abot ng isang papel kay Rafael. Resignation letter yon. Magiging mahirap sa atin maging magkatrabaho. That's why I'm resigning effective immediately. Pagkasabi na yun ay hinubad ni Ana ang singsing at ipinatong sa lamesa ni Rafael.
May pagkakataon kang buuin ng pamilya mo, Rafael. May pagkakataon kang maging masaya, pati na rin si Tintin. Masyado ko kayong mahal para maging hadlang sa mga bagay na magpapabuti o magpapasaya sa inyo. Umiiyak nang sabi ni Ana, pero walang bahid ng galit sa boses nito. Handa ako magsakripisyo para sa inyong mag-ama. Dagdag pa ni Ana habang nagpupunas ng luha. Natulala lamang si Rafael. He was speechless. Mahal niya si Ana at ayaw niyang madamay ito sa gulong dala ni Sandra. Napatitig siya sa singsing na nasa mesa. Hanggang nagsalita muli si Ana. Inayos ko na lahat ng dokumentong kailangan kong i-turn over sa magiging bago mong sekretarya, Rafael. Pasensya ka na kung hindi ko na mahihintay ang kapalit ko para sana maturuan ang mga dapat niyang gawin. Kaya na yan ni Mike. Peking nakangiti na si Ana at pilit ipinapakita kay Rafael na okay lang ito. Hindi mo to kailangan gawin, Ana. Alam mo yan. Mahal kita. Huwag mo naman akong iwan dahil lang bumalik si Sandra, babe. Dinampot niya ang singsing at tumayo siya. Please don't return our engagement ring. Pilit niyang ibinabalik dito ang singsing. Hindi ko kailangan gawin, pero pinipili kong gawin, Rafael. Kasi alam kong ito ang makakabuti sa inyong mag-ama. Huwag mo na akong pigilan dahil hindi ako magpapapigil. Hangad ko ang kaligayahan niyang mag-ama. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Ana. Wala na ding nagawa si Rafael kundi pumayag sa gusto ni Ana. Ayaw niyang mas lalo itong masaktan. Naisip din niya na baka kailangan muna ni Ana ng space. Sinubukan din niyang maging maayos sila ni Sandra. Tumira na ito sa kanyang bahay, ngunit hindi sila nagtatabi sa kwarto. Kasama ni Sandra sa kwarto si Tintin, habang mag-isa naman sa master's bedroom si Rafael. Gusto sana ni Sandra sa guest room, ngunit napilitan itong samahan si Tintin sa silid dahil request ng bata. Minsang tulog na si Tintin ay kumatok sa pinto ni Rafael si Sandra. Anong kailangan mo, Sandra? Dire-diretsong pumasok si Sandra sa kwarto ni Rafael at humiga sa kama nito. Parang gusto kong dito matulog tonight. Nakangiting pangaakit ni Sandra sa kanya. Nakasuot ng lingerie na kulay pula si Sandra. Talaga namang maganda ang katawan nito. Matapang ngunit maganda din ang mukha nito. Pero sadyang hindi na naaakit dito si Rafael. Nasaktan na siya nito dati. Napatawad na niya si Sandra nang iwan sila nito noon. Pero talagang si Ana lamang ang laman ng puso niya. Kaya hindi siya magpapatukso sa dating kasintahan. Kahit maghubad pa ito sa harapan niya. Please go back to your room, Sandra. Baka magising si Tintin. Hahanapin ka nun. Ang laki-laki na niya. Bakit naman niya ako hahanapin? Ayaw mo ba akong dito matulog? Hindi mo ba ako na-miss, Rafael? Mas lalo pa itong umayos ng higa at bahagyang inilililis ang suot. Hindi. So please leave. Walang emosyon na sagot ni Rafael. Tila napikon si Sandra dahil nakita nitong walang kahit konting interes dito si Rafael. What's wrong with you, Rafael? Don't tell me galit ka pa rin na iniwan kita noon. I'm back na nga, diba? Iritableng sabi ni Sandra sabay inis na tumayo sa kama. I love Ana. She's my fiancé. So please leave. Pinakikisamahan lang kita for the sake of our child. Ew, yung mukhang probinsyanang yun ang ipapalit mo sa akin? You're dumb. Magsama kayong dalawa. Tinapunan niya ng masamang tingin si Sandra at hinawakan ng braso nito. Mahal ko siya, kaya irespeto mo siya. Di hamak namang mas mabuti ang ugali niya kaysa sayo. Mabait at busilak ang puso niya, hindi katulad mo. Galit na sabi ni Rafael. Nagtagisan sila ng tingin, pero si Sandra rin ang sumuko. Galit itong lumabas ng kwarto. Wala rin itong napala kaya bumalik na lamang sa kwarto ni Tintin. Hi, Tay! Bati ni Tintin. Nakita mo ba si Mommy? Masayang tanong ni Tintin sa ama kinaumagahan. Mommy? Bakit Mommy, anak? Nagtatakang tanong ni Rafael. Sabi niya po, don't call her nanay daw eh. Mommy daw po dapat. Pang mahirap daw po ang nanay. Pang mga katulong at drivers lang daw po ang pagtawag ng nanay. Totoo po ba yun? Pero dati naman po tayong mahirap, hindi po ba? What she said is not true, anak. At naalala mo ba ang turo ko sa'yo? Walang masamang maging mahirap.
At lalong walang masamang maging kasambahay. Marangal na trabaho yun. Kaya nga we treat our house helpers as family members, di ba? Pero dahil gusto niya na mami ang tawag mo sa kanya, it's okay. Basta wag mo lang iisipin na mali ang pagtawag ng nanay, okay? Remember, you're calling Ate Ana as tita nanay, di ba? And it's no big deal. Ang mahalaga, marunong kang rumispeto. Pangaral ni Rafael sa anak. Nainis si Rafael kay Sandra at plano niya itong pagsabihan. Hinanap niya ito sa buong bahay pero hindi niya ito makita. Maya-maya ay may narinig siyang sigaw sa kusina. Kaya dali-dali siyang bumaba para tingnan kung ano yun. Bobo ka kasi. Dapat sa'yo masisante. Ang dali-dali ng inuutos ko sa'yo hindi mo pa magawa. Kaya katulong ka lang kasi bobo ka. Ang pangit mo pa. Galit na sigaw ni Sandra sa isang kasambahay na malinaw na narinig ni Rafael. Anong nangyayari dito? Malakas ang boses na tanong ni Rafael. Naabutan niyang nakaupo sa sahig habang umiiyak ang isa nilang kasambahay. Maraming basag na baso sa paligid nito. Napaawa siya sa masipag na kasambahay, kaya inalalayan agad niya itong tumayo. What did you do, Sandra? Why are you treating them like this? You're not human. Bulyaw ni Rafael kay Sandra matapos itayo ang kasambahay. Yan kasing katulong mo ang bobo. Inuutusan kong buhatin yung mga baso at plato na binili ko. Ayan, binagsak pa. Ang mahal pa naman ng mga yan. Sisantihin mo yung bobo na yan. Sorry po, sir. Ang bigat po kasi. Sinabi ko naman po kay Ma'am Sandra na hindi ko kayang buhatin dahil pasmado po ang mga kamay ko. Pero sabi po niya wala daw po siyang pakialam. Kaya nabagsak ko po. Pasensya na talaga, sir. Ibawas niyo na lang po sa sweldo ko. Umiiyak na paliwanag ng kasambahay ni Rafael. Hindi na yan maibabawang sa sweldo mo kasi sisisantihin ka na, no? Sigaw na naman ni Sandra dito. Wag po, ma'am. Parang awa niyo na po. Ako lang po ang inaasahan ng pamilya ko. Sir, huwag niyo naman po akong sisantihin. Iyak nang iyak ang kasambahay pero kinalma ito ni Rafael. Nagpapanting na ang tenga ni Rafael sa asa ni Sandra. Ayos ka lang ba, Manang? Huwag ka mag-alala. Hindi ka mawawala ng trabaho. Mag-usap na lang tayo mamaya. Nag-aalala ang bili ni Rafael kay Manang Linda. Tumalikod na si Rafael. Hindi niya kayang harapin si Sandra, pero hinabol siya nito. What was that? Iritang tanong ni Sandra. Sandra, lahat ng kasambahay ko dito, tinatrato naming pamilya. May respeto at pagmamahal kami sa kanila. Kahit kailan hindi namin sila tinrato na mas mababa kaysa sa amin. At never ko silang sinigawan at sinabihan ng bobo. Alam mo ba kung gaano kasakit masabihan ng salitang yan, ha? Magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo sa kanila. They're also human, Sandra. Nagtitimping sermon ni Rafael dito. So mas kakampihan mo pa yung katulong kaysa sa akin? Oo, kasi mas maayos ang ugali nila kaysa sayo. And please, wag na wag mong turuan ang anak ko na maging matapobre. Pinalaki ko siyang may respeto sa mga taong kasama namin sa bahay. At may respeto sa kapwa. Huwag mong itatak sa kokote niya ang masama mong ugali. Naiintindihan mo? Bakit kasi pinapalaki mong parang mahirap si Tintin? Ugaling squatter tuloy. Excuse me? Mariin niyang tinignan si Sandra. Mas lalo siyang napikon dito. Kung may masamang ugali dito, ikaw yun, Sandra. Walang masamang maging mahirap basta walang tinatapakang tao. Kung pwede lang umalis ka na dito kung hindi mo matiis na hindi namin kagaya ang masama mong ugali. Tuluyan ng tinalikuran ni Rafael si Sandra. Ayaw na niyang magsayang ng oras sa mga taong makitid ng utak at masama ang ugali. Baka hindi niya matiis ay mas marami pa siyang masabing hindi maganda kay Sandra. Kinagabihan ay lumabas si Sandra para magpalamig ng ulo. Makikipagkita daw ito sa mga kaibigan nito. Dahil wala si Sandra, ay kay Rafael tumabi matulog si Tintin. Tay, namimiss mo ba si tita nanay? Tanong ni Tintin. Oo naman anak. Araw-araw. Sagot ni Rafael sabay yakap sa anak. Ako din po, palagi ko siyang namimiss. Kailan po ba siya babalik? Nasa bakasyon pa siya anak.
Hayaan na lang muna natin si tita nanay na i-enjoy ang vacation niya. Alibay na lang niya sa anak. Bigla silang natahimik mag-ama. Naisip ni Rafael kung ano kayang ginagawa ni Ana ng mga sandaling yon. Gustong-gusto niya itong makita. Pero gaya nga ng sinabi niya noon, bibigyan muna niya ito ng space. Hanggang sa nagsalita muli si Tintin. Kaya nahinto ang pag-iisip niya kay Ana. Tay, bakit parang minsan pakiramdam ko hindi ako mahal ni nanay? Bad po ba ako to feel that way? Halos maiyak na si Tintin. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi po, tay, pag magkakasama tayo, nilalaro at nilalambing niya ako. Pero pag kaming dalawa na lang, kapag wala ka, hindi niya ako pinapansin, tay. Lagi lang siya nagsi-cellphone. Really? Nagulat si Rafael. Tinitiis niya ang ugali ni Sandra sa pag-aakalang mahal nito si Tintin at talagang intensyon nitong mabuo ang kanilang pamilya. Pero ngayon ay malalaman niya na hindi pala nito tinatrato ng maayos ang anak nila. Lalo siyang nainis sa babae. Parang gusto na niya itong palayasin, pero nagtimpi siya. Alam ko pong masamang mag-compare ng tao, tay. Pero alam mo po si tita nanay, kahit kasama kita o kahit kaming dalawa lang, hindi po nagbabago ang treatment niya sa akin. At alam ko pong si mami ang totoong mother ko. Pero tay, bakit po kaya parang mas mahal ako ni tita nanay? Mali po ba itong nararamdaman ko? Nag-aalala ang tanong ni Tintin sa ama. Okay lang yan, anak. You're okay. And it's normal to feel that way. Ngayon mo palang nakasama ang nanay mo. Kaya medyo naninibago ka pa. Pasensya ka na kung nararamdaman mo ang ganyan sa nanay mo. Pero mahal ka niya, anak. Halika nga dito. Basta si tatay, lagi kang mahal. And you will forever be tatay's princess. Halo niya sa anak. Inayos niya ang buhok nito. Naaawa siya sa anak dahil tila ba ginagamit lang ito ni Sandra para makipagbalikan sa kanya at para na rin sa pera niya. Tay, galit po kaya sa akin si tita nanay? Muling tanong ni Tintin. No, anak. Tita nanay loves you so much. Kaya hindi na natin siya kasama dahil sa tingin niya mas magiging masaya ka kasama ang totoo mong nanay. Ganun kanya kamahal, anak. Kahit masaktan siya, uunahin niya kung anong tingin niya ay makakabuti sa'yo. Saka gusto niyang bigyan ka ng maraming time na makasama mo ang real nanay mo. Tay, namimiss kaya tayo ni tita nanay? Matutuwa kaya siya pag nakita tayo? Siguro naman namimiss din niya tayo, anak. Basta sa ngayon, hayaan muna natin siya. Soon, tatay will find her. Kapag sapat na ang pahinga niya at kapag maayos na ang lahat. Sige na, anak, matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Si tatay may work pa. Nakatulog din naman agad si Tintin. Kinabukasan ay nauna na siya kay Tintin na umalis ng bahay dahil may morning client meeting siya. Nang bandang tanghali na ay humahangos na dumating si Sandra sa opisina niya. Rafael, guess what? Galing ako sa mall. Nakita ko tong outfit and bag na bagay sa event ni Tintin bukas. Bibilhin ko sana kaso medyo mahal eh. Gucci kasi. Pwede mo bang bilhin for me? Susuotin ko sana sa event ni Tintin sa school. Aba, first time nila akong makikita kaya dapat ako ang pinakamaganda dun. Excited na sabi nito habang ipinapakita kay Rafael ang brochure ng Gucci na nakuha nito sa mamahaling store. You don't need a Gucci outfit para pumunta sa event, Sandra. Si Ana nga pumupunta sa mga event sa school kahit nakapang-opisina lang eh. Ang importante sa kanya maka-attend sa event kasi importante kay Tintin yun. Irritableng supla niya sa babae. Please stop comparing me with your boring ex-girlfriend. We're different. All I'm saying is kung gusto mong pumunta sa event ni Tintin, pumunta ka with or without Gucci outfit and bag. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Rafael at iniwan si Sandra sa loob ng opisina. Nagtungo siya sa rooftop upang magpahangin at magtanggal ng inis kay Sandra. Kinabukasan ay umuwing umiiyak si Tintin mula sa school. Tay, bakit hindi ka pumunta sa event sa school? Ako lang ang walang kasamang parents dun kanina. Umiiyak at nagtatampong tanong nito sa ama. What? Hindi ba't may conference ako the whole day? At nanay mo pupunta sa event mo. Hindi na ako nag-cancel dahil ang sabi niya sasamahan ka niya.
Takang-taka si Rafael kung bakit hindi nakapunta sa event si Sandra. Sobrang galit ang naramdaman niya at awa sa anak na patuloy pa rin sa pag-iyak. Nagsisisi siya na ipinagkatiwala niya ang event nito kay Sandra. Naalala niyang nagpapabili nga pala ng mamahaling damit at bag para sa event ni Tintin si Sandra. Hindi niya ito binilhan, kaya marahil hindi ito dumating sa school ng bata. Nang kalmado ng si Tintin ay hinanap niya si Sandra at nakita niya itong nakahiga sa kama at nanonood ng TV. Marahas niyang ibinukas ng malaki ang pintuan ng silid ni Tintin. May event ka today sa school ni Tintin, di ba? Ikaw dapat ang pupunta, di ba? Bakit hindi ka nagpunta? Kinawawa mo ang anak natin sa maraming classmates niya. Higit sa lahat, pinaasa mo siya. Alam mo namang bata yun. Madaling sumama ang loob at magtampo. Inis na kastigo niya dito. Dapat? Maiksi at mapang-asar na sagot ni Sandra. Oo, dapat. So bakit hindi ka dumating? Umiiyak na umuwi ang anak mo, Sandra. Siya lang daw ang walang kasamang magulang kanina. Hindi ka na naawa sa kanya. Inasahan pa naman kita, pero binigo mo siya. Ang drama naman ng batang yan. Para event lang eh. Kala mo naman katapusan na ng mundo. Iritable at pabalang na sagot ni Sandra habang inililipat ang channel ng TV. Importante sa kanyang event na yon. Giit ni Rafael na hindi man lang nakikitaan ng awa sa anak si Sandra. Masyado kasing spoiled yung anak mo, Rafael, kaya namimihasa. Diyos ko, kaunting bagay, big deal. Che? Oo, big deal yun for her. Lalo pat isa siya sa mga top student ng eskwelahan niya. Now tell me, bakit hindi ka dumating sa event? Galit na tanong niya dito. I asked you to buy me the Gucci outfit and bag, right? Alam mo namang wala akong masyadong dalang damit. Do you really expect me to go there wearing lame clothes? Hindi ako si Ana, okay? Kung binili mo sana yung Gucci, di sana naka-attend ako ng event na yon. Walang kwentang paliwanag nito na lalong ikinainis ni Rafael. The event is not about you, Sandra. You don't have to show off there. Sigaw ni Rafael. Whatever. Tapos na, diba? Wala na tayong magagawa. Sabihin mo kay Tin, mag-move on na siya, okay? Sabi ni Sandra sabay talikod kay Rafael. Nagpanting ang tenga ni Rafael sa narinig. Tila walang bahid ng pagmamahal o concern para kay Tintin si Sandra. Gusto na niyang maniwala sa anak na plastic ang nanay nito. Bakit ka ba bumalik, Sandra? Tanong niya nang medyo bumaba na ang galit sa dibdib. Sinagot ko na yan, di ba? I know. Pero parang ang hirap kasing paniwalaan na bumalik ka dahil sa amin ni Tintin. Parang taliwas sa pinapakita mong trato sa anak natin ang sinasabi mo. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Pagkasabi niyon ay nagdadabog na lumabas ng kwarto si Sandra. Habang palabas ng bahay ay nakasalubong nito si Tintin. Nay, bakit hindi ka pa dumating sa event? Naluluhang tanong ni Tintin. Hindi pa rin tapos ang tampo sa ina. Sisihin mo yung tatay mo. Nagpapabili ako ng damit para sa event mo pero hindi niya ako binilahan. Nay, di po ba may iba ka naman pong damit? Sana po pumunta ka pa rin kahit hindi bago ang suot mo. Umiiyak na naman si Tintin habang nangangatwiran at sumusunod sa ina. Pero naroon pa rin ang hinahon ng pagsasalita at respeto sa ina. Tumigil ka nga ng kakaiyak, Tintin. Para kang baby. At tigilan mo ang pagsunod sa akin. Mas lalo mong pinapainit ang ulo ko. Akmang yayakap sana si Tintin sa ina, pero itinulak nito ang bata. Bumagsak sa sahig at nagsimulang umiyak ng malakas si Tintin na siya namang pagdating ni Rafael. Anong nangyari? Pasigaw na tanong ni Rafael sabay itinayo si Tintin. Nadapa kasi siya. Ang likot-likot kasi eh. Natatarantang sagot ni Sandra. Tinulak po ako ni nanay. Tinulak po ako ni mami, tatay. Tinatanong ko lang naman po kung bakit hindi siya umatindi. Tapos sabi niya hindi mo daw kasi siya binili ng Gucci, tay. Mahalaga po ba kung bago o lumang isusuot papunta sa school? Habag na sumbong ni Tintin sa ama. Nalilito pa rin ang bata kung mami ba o nanay ang itatawag sa ina. Sa inis ay hinablot ni Sandra si Tintin at pinalo sa hita. Sinungaling kang bata ka. Wala akong sinabi na ganyan ah. Bulyaw nito sa anak.
Umiyak palalo ng malakas si Tintin. Mabait na bata ito at hindi sanay mapalo dahil kalimitan ay kinakausap lamang ito ng maayos ni Rafael kapag may nagagawang mali. Pumagit na agad si Rafael. Agad namang yumapos sa kanya si Tintin. Hindi ko pinalaking sinungaling ang anak ko, Sandra. At wag na wag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. Sinaktan mo na siya nang iwan mo kami dati. Hindi ko napapayagang saktan mo siyang muli. Wala kang karapatan na paluin siya dahil wala kang naiambag sa pagpapalaki sa kanya. Makakalis ka na. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Namumula ang tenga sa galit na saway at taboy ni Rafael dito. Nasaktan si Sandra sa narinig. Tumakbo ito pabalik sa kwarto at nagsimula ng mag-impake ng gamit. Sa kabila ng galit ni Rafael ay nakonsensya pa rin siya sa mga nasabi dito. Likas na gentleman si Rafael, kaya hindi siya sanay na manigaw o maging marahas sa kahit sinong tao, lalo na sa mga babae. Pumasok siya sa kwarto kung saan nag-iimpake si Sandra. Pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Pasensya ka na din kung nasigawan kita. Ayoko lang na may nananakit kay Tintin. Mahal na mahal ko ang batang yon, kaya nasaktan ako nang pinalo mo siya at akusahan na sinungaling. You don't know how behaved she is, Sandra. Kaya sana maunawaan mo ko. Paumanhin niya sa babae. I deserve it. It's okay. I'm sorry din. Mahinang sagot ni Sandra. Ang totoo, ako ang dapat humingi ng tawad. Iniwan ko kayo noon. Eto, bumalik naman ako. Pero hindi ko pa rin kayang maging mabuting ina kay Tintin. Alam kong napalaki mo siyang mabait at matalinong bata. Ako lang talaga tong hindi mabuting ina. Dagdag pa nito. Nakaupo lang si Rafael, tahimik habang nakikinig. Swerte ka sa kanya, Rafael. Pilit nang humingiti si Sandra. Kanino? Tanong niya na may pagtataka. I mean, swerte ka kay Ana. Mahal ka niya at mahal niya si Tintin. Tingin ko mas kaya niyang mahalin at alagaan si Tintin kaysa sa akin na tunay niyang ina. Huwag mo na siyang pakawalan pa. Ikaw din, baka maagaw pa siya ng iba sa'yo. I know. That's why I love her. I'm sorry, Rafael, kung naging makasarili ako. I'm sorry kung mag-isa mong pinalaki ang anak natin. Hindi ko kayo pinahalagahan noon, lalo na pagmamahal mo. Napakataas ng pangarap ko noon at napaka-ambisyosa ko. Pagkatapos ko na ng kolehiyo, hindi ko pa rin kayo binalikan. Bagkos ay mas inuna ko makipagrelasyon sa mga mayayamang lalaki na never kong naramdaman ng gaya ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin noon. Minsan nangihinayang ako sa iyo eh. Sabi ko noon kung mayaman ka lang sana, complete package ka na. Pero na-realize ko na mas mainam pa rin pala na mahalin ang kagaya mo kaysa naman sa mayayaman na nakarelasyon ko. They just showered me with money. Pero yung pagmamahal, never kong naramdaman. Tapos na yon. Hindi na natin may ibabalik ang nakaraan. Salamat din dahil kahit panandalian mo lang akong minahal, binigyan mo naman ako ng anak. Siya lang ang tanging mabuting nagawa ko para sa'yo, Rafael. Kaya alagaan mo siyang mabuti, ha? I will. Anyway, saan ka natutuloy niyan? Nag-aalalang tanong ni Rafael. Bagamat hindi na niya mahal si Sandra, ay ina pa rin ito ng kanyang anak. Kaya hangad pa rin niyang mapabuti ito. Uuwi na muna siguro ako kay na mama. Mag-iingat kayo ni Tintin, ha? Tiwala akong mapapalaki mo siya ng maayos. Pagkasabi nito ay umalis na si Sandra. Palabas na ito ng bahay nang makita ito ni Tintin. Saan ka po pupunta, nanay? Bakit ang dami mong dalang damit? Iiwan mo na ba uli ako? Takang tanong nito. Kailangan mo nang maging good girl ni nanay, anak. Kailangan ko pang pag-aralan kung paano maging mabuting nanay. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ni tatay at tita nanay mo. Patawarin mo ako, anak, ha? Magkikita pa tayong muli. Sisiguraduhin kong pag nagkita tayo ulit, good girl na si nanay. Pagkasabi niyon ay niyakap ng mahigpit ni Sandra ang anak at tuluyan na itong umalis. Makailang araw simula nang umalis si Sandra ay laging nakikita ni Rafael na may kausap sa telepono si Tintin. Tinanong naman niya ang yaya ng bata at ang sabi ay mga kaklase at teachers daw ang madalas nakausap ni Tintin sa smartphone nito. May mga projects daw kasi ang mga ito. Lingid sa kaalaman ni Rafael
ay nakikipag-ugnayan na si Tintin kay Ana. Ipinaliwanag na ni Tintin ang mga nangyari at ang pag-alis ni Sandra. Isang araw ay nagpunta si Ana kina Rafael dahil may usapan sila ni Tintin. Nag-bake sila ng cake at balak nilang sorpresahin si Rafael pagkagaling sa trabaho. Tita Nanay, sorry hindi naman ibig sabihin hindi kita love eh. I just wanted to get to know Nanay. Nahihiyang paliwanag ni Tintin. You don't have to explain. And please don't feel bad about it. Normal lang naman ang ginawa mo, anak. Walang masama doon. At sana huwag mong iisipin na nagalit ako sa'yo Nawala lang ako kasi inisip kong mas mapapabuti ka kung kasama mo ang nanay mo. Ganun kita kamahal, Tin. Thank you, Tita Nanay. Pakiramdam ko nga, hindi naman ako mahal ni Nanay eh. Pero okay lang. Sabi niya pag-aaralan daw niyang maging mabuting nanay. At sabi din niya, mahal mo daw ako. Hanggang sa sumapit na ang hapon, darating na si Rafael. Pagpasok ng bahay, laking gulat ni Rafael nang makita sa kusina si Ana at Tintin na nagbe-bake. Hi, maikling bati ni Ana. Hi, kamusta ka? Tanong agad ni Rafael. Dun muna ako sa living room, tatay. Tita Nanay, baka po kailangan niyong mag-usap. Nanunod yung paalam ni Tintin sa dalawa. Namiss kita. Malambing na sabi ni Rafael. Sus, namiss daw. Kung hindi pa gumawa ng paraan si Tintin, baka hindi na tayo nagkita. Miss na miss kaya kita. Pero natatakot lang kasi akong masaktan ka uli. Mahal kita. And the last thing I want ay masaktan ka, Ana. Ang dami mong dahilan. Asa na ba yung singsing ko? Pabirong tanong ni Ana. Napangiti naman si Rafael at agad dinukot ang wallet. Doon niya itinatago ang singsing na ibinalik ni Ana. Agad niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Ana. Nang araw ding yun ay napagkasundoan nilang simulan ng ayusin ng kanilang kasal. Sure ka na ba? Pabirong tanong ni Rafael. Baka iwan mo na naman kami Dagdag pa nito. Sure na ako. Bilisan mo at baka magbago pa ang isip ko. Pabirong ganti ni Ana. Hi, I must have done something good to deserve you, Tintin and my business. Everything I have in my life. Wala na akong mahihiling pa. Sabi ni Rafael habang hawak ang kamay ni Ana. Ako din naman. Ito yung buhay na pangarap ko nung bata pa ako. Simple, kumpleto, at higit sa lahat masaya. Ito din ang gusto ko noon. Bonus na lang at nabiyayaan pa ng magagandang negosyo. Pero ang totoo, masaya na akong makasama kayo ni Tintin. Sabi ni Rafael at hinagkan nito ang kamay ni Ana. Matapos silang ikasal ay hindi na bumalik sa kumpanya bilang sekretarya si Ana. Ilang buwan matapos ang kasal nila ay nagdalang tao na si Ana. Masaya si Tintin dahil magiging ate na ito. Naging masaya din ang kanilang pagsasama. Si Sandra naman ay kinasal na din sa isang mayamang Amerikano. Nangako itong uuwi taon-taon para makita si Tintin. Ang mga negosyo naman ni Rafael ay patuloy sa pag-unlad dala na rin ang kanyang sipag at yaga. Si Ana naman ay naging stay-at-home mom. Mas gusto nilang makafocus si Ana sa pagpapalaki ng mga anak nila. Ngayon ay masasabi na talaga ni Rafael na kompleto na ang buhay niya. Ana really completes him. Bata man siyang naging ama at nakakatakot man dahil sa mabigat na responsibilidad. It also felt amazing. Lalo pa at nakikita niyang lumalaking mabuting bata si Tintin. Being a father early is not a bad thing. Pero kapag ama ka na, it's time for you to step up and face the responsibilities. At proud si Rafael sabihin sa mga anak niya na bata man siyang naging ama, maipagmamalaki niyang hanggang sa kaapu-apuhan na nagawa niya ang mga responsibilidad niya bilang isang batang single dad, sa kabila ng mga napakahirap niyang pinagdaanang pagsubok sa buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.